May mga panahon talaga na parang walang pahinga ang mundo. Sa bawat paggising, bago ka pa man makabangon, parang may mabigat na humihila sa dibdib mo. Parang may kung anong hindi tapos sa sarili mo at kahit gusto mong simulan ang araw ng maayos, may mga bagay na agad sumisira sa rhythm mo. Ang trabaho, minsan parang hindi nauubos. Kahit anong gawin mong maaga, laging may hahabol na bago. Ang pamilya, may kanya-kanyang alalahanin. At kahit gusto mong maging matatag para sa lahat, may mga sandaling ikaw mismo ang gustong sumuko. Ang mga balita naman, parang laging puno ng kaguluhan. Parang lahat nagmamadaling magalit, lahat gustong manalo sa argumento, at lahat gustong marinig. Sa mga ganitong panahon, madaling mapagod kahit wala ka pang ginagawa. Madaling mawalan ng gana, madaling uminit ang ulo, madaling maramdaman na para bang hindi ka makahinga. Kahit gusto mong maging tahimik, parang laging may humihila sa iyo papunta sa gulo. Pero kung iisipin mo, ang kalmado ay hindi nawawala dahil sa gulo sa labas. Nawawala ito dahil nakakalimutan nating bumalik sa loob. Maraming tao ang iniisip na para maging payapa, kailangan mawala muna ang problema. Iniisip natin na kapag natapos na ang trabaho, kapag maayos na ang lahat, kapag tahimik na ang paligid, saka pa lang tayo makakahinga. Pero ang totoo, walang panahon na ganap na tahimik ang mundo. Laging may mangyayaring hindi mo gusto. Laging may taong hindi mo maintindihan. Laging may bagay na hindi mo makontrol. Ang kalmado ay hindi tungkol sa kawalan ng gulo. Hindi ito nangangahulugan na wala kang nararamdaman o wala kang pakialam. Ang pagiging kalmado ay isang uri ng pagkamulat, isang kakayahang manatiling malinaw ang isip kahit magulo ang paligid. Ito ay hindi regalo na basta na lang dumarating. Isa itong kasanayan na hinuhubog ng disiplina, ng malay at ng pagpili. Sa Stoic philosophy, ang kalma ay bunga ng tamang pag-unawa sa kung ano lang talaga ang nasa kamay mo. Ang mga Stoic ay naniniwala na hindi mo kailangang baguhin ang mundo para makaramdam ng kapayapaan. Kailangan mo lang tanggapin na may mga bagay na hindi mo kontrolado at piliing pagtuunan ng pansin ang mga bagay na kaya mong ayusin sa sarili mo. Sa modern psychology, tinatawag itong self-awareness at emotional regulation. Kapag alam mo kung ano ang nararamdaman mo at bakit mo ito nararamdaman, mas madali mong mahawakan ang sarili mo. Hindi ka basta-basta nadadala ng bugso ng emosyon, hindi ka rin basta-basta natitinag ng sitwasyon. Kapag pinagsama mo ang karunungan ng Stoicism at ang mga natuklasan ng modern psychology, mapapansin mong iisa lang ang direksyon nila. Pareho nilang sinasabi na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa katahimikan ng paligid, kundi sa katahimikan ng loob. Kaya kung minsan ay parang sobrang ingay ng mundo, kung pakiramdam mo ay nawawala ka sa gitna ng kaguluhan, tandaan mo na pwede mong simulan ang katahimikan kahit hindi pa tumitigil ang ingay. Hindi mo kailangang hintayin na maging perpekto ang mga bagay bago ka huminga ng maluwag. Ang kailangan mo lang ay bumalik sa sarili mo at piliing maging kalmado sa kabila ng lahat. Ang ideya ng control. Sa Stoic philosophy, isa sa pinakapayak pero pinakamalalim na aral ay ang pagkakaiba ng mga bagay na kaya mong kontrolin at ng mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Paulit-ulit itong binibigyang diin ng mga sinaunang Stoic dahil dito nagsisimula ang lahat ng uri ng kapayapaan. Kapag hindi mo alam kung saan nagtatapos ang sakop mo, madaling mapuno ang isip ng pag-aalala, galit at takot. Ang psychology ay may katulad na konsepto na tinatawag na locus of control. Kapag panloob ang locus mo, ibig sabihin naniniwala kang may kakayahan kang pumili ng paraan kung paano tutugon sa anumang sitwasyon. Kapag panlabas naman, naniniwala kang biktima ka ng pagkakataon at ng kilos ng ibang tao. Ang dalawang pananaw na ito ay magkaibang daan. Ang una ay humahantong sa lakas ng loob. Ang pangalawa ay humahantong sa pagkapagod at kawalang pag-asa.
Ang isa sa mga dahilan kung bakit ang tao ay laging balisa ay dahil masyado nating pinapasan ang mga bagay na wala sa kamay natin. Madalas nating gustong baguhin ang mga tao. Gusto nating ipilit ang takbo ng mga pangyayari. Gusto nating makontrol ang tingin ng mundo sa atin. Pero sa totoo lang, kahit anong pagod mo, hindi mo hawak ang ugali ng iba. Hindi mo rin hawak kung ano ang iisipin nila tungkol sa'yo. Ang kaya mo lang talagang ayusin ay kung paano mo ito tatanggapin at kung paano ka kikilos sa gitna ng lahat. Kapag malinaw sa isip mo kung alin lang talaga ang sakop ng kontrol mo, biglang lumuluwag ang pakiramdam. Ang mga bagay na dati mong kinatatakutan, biglang nagiging mas maliit. Halimbawa, ang hinaharap ay hindi mo hawak, pero hawak mo kung paano mo paghahandaan ang sarili mo ngayon. Ang nakaraan ay hindi mo na mababago, pero hawak mo kung paano mo pipiliing unawain ito. Ang reaksyon ng ibang tao ay hindi mo mapipilit, pero hawak mo kung gaano kalalim ang epekto nito sa loob mo. Ang stoic calmness ay nakaugat sa ganitong pag-unawa. Kapag alam mong may hangganan ang sakop mo, hindi mo na kailangang ubusin ang lakas mo sa mga imposibleng bagay. Maraming tao ang nauubos hindi dahil sa bigat ng mundo, kundi dahil sa paulit-ulit na pakikipaglaban sa mga bagay na wala naman silang kakayahang baguhin. Ang kalmado ay dumarating kapag tumigil ka sa ganitong laban. Hindi ito pagsuko, ito ay karunungan. Kapag tinanggap mong may mga bagay na hindi mo kontrolado, natutunan mong maging mapanuri sa paggamit ng iyong enerhiya. Mas nagiging maingat ka sa pag-aaksaya ng oras at atensyon. Hindi mo na pinapansin ang bawat maliliit na aberya. Hindi mo na pinapaikot sa isip ang mga salita ng iba. Hindi mo na pinipilit ang mga pangyayaring ayaw umayon sa plano mo. Sa halip, ibinabalik mo ang focus sa sarili mong pag-iisip, sa sarili mong reaksyon, at sa mga bagay na kaya mong galawan ngayon. Ang psychology ay nagpapatibay sa ganitong uri ng pananaw. Kapag malinaw sa isang tao kung ano lang ang kaya niyang kontrolin, bumababa ang antas ng stress at anxiety. Nagiging mas mababa rin ang tendency na mag-overthink o mag-self-blame. Ang utak ay humihinto sa walang katapusang paghahanap ng kasiguruhan at natututo itong magtiwala na sapat na ang kasalukuyan. Ang mga stoic ay hindi tumatakas sa gulo, nanatili silang aktibo sa mundo pero ginagawa nila ito ng may malinaw na pagkilala sa kung saan sila may kapangyarihan. Ang kalmado nila ay hindi dahil wala silang problema, kundi dahil alam nila kung alin ang kanila at alin ang hindi. Ang ganitong klaseng kalinawan ay nagbibigay ng lakas na hindi madaling matinag. Kapag iniisip mo ang buhay sa ganitong paraan, napapansin mong ang kapayapaan ay hindi nakasalalay sa tagumpay, sa opinyon ng iba o sa mga panlabas na resulta. Ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa kakayahan mong tanggapin ang realidad ng may kabuuan, ng walang galit at ng may malinaw na pag-intindi. Ang taong marunong tumanggap ay hindi nawawalan ng lakas. Sa katunayan, siya pa ang nagkakaroon ng pinakamalaking kontrol. Kontrol hindi sa labas, kundi sa loob. Ang ideya ng kontrol sa Stoicism ay hindi pagtakas sa responsibilidad, kundi pagtuon ng lakas sa kung saan ito magiging epektibo. Sa psychology, ito ang basehan ng isang matatag na mental state. Kapag marunong kang maglagay ng hangganan sa mga iniisip mo, hindi ka na basta-basta nadadala ng emosyon o ng mga kaguluhan ng mundo. At sa oras na maranasan mo ito, mapapansin mong ang mga dating mabibigat na sitwasyon ay hindi na kasing bigat. Ang mga dating salita na nakakainis ay nagiging simpleng ingay na dumadaan. Ang mga dating problemang nakakatakot ay nagiging normal na bahagi ng buhay na kaya mong harapin. Doon mo mararamdaman na ang kalmado ay hindi isang misteryo o talento. Isa itong kasanayan na nagsisimula sa isang simpleng pagkilala. Hindi mo hawak ang lahat, pero hawak mo
ang sarili mo. Ang tunay na kahulugan ng pagtanggap. Maraming tao ang naiintindihan ang pagtanggap bilang isang uri ng pagsuko. Para bang kapag tinanggap mo ang sitwasyon, nangangahulugang natalo ka o sumuko ka na sa laban. Pero sa mas malalim na pag-unawa, ang pagtanggap ay hindi kawalan ng laban, kundi tamang direksyon ng lakas. Hindi ito kahinaan. Isa itong matatag na anyo ng karunungan na nagsasabing, alam kong hindi ko kayang baguhin ang lahat, pero kaya kong baguhin kung paano ko ito haharapin. Ang pagtanggap ay hindi pagbibitiw ng pag-asa. Hindi ito pagtalikod sa pagkilos. Ito ay isang paraan ng pagkilala sa realidad ng walang pagtanggi, ng walang. Ang mundo ay hindi laging aayon sa kagustuhan mo. May mga bagay na hindi mo makukuha kahit gaano mo paghirapan. May mga pangyayari na hindi mo maipapaliwanag kahit anong pilit. At may mga tao na hindi mo mapipilit na maging katulad mo kahit gaano mo sila mahal. Ang pagtanggap ay ang kakayahang sabihin sa sarili na ayos lang iyon. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil nauunawaan mong may hangganan ang kontrol mo at bahagi ng buhay ang hindi mo maabot. Sa Stoic mindset, ang pagtanggap ay hindi nakabase sa emosyon kundi sa katotohanan. Tinatanggap mo ang nangyayari hindi dahil gusto mo ito, kundi dahil totoo ito. Hindi mo tinatakasan ng sakit, pero hindi mo rin hinahayaan na kainin ka ng sakit. Alam mong hindi mo kailangang sang-ayunan ng lahat para magpatuloy. Kailangan mo lang tanggapin kung ano ang nariyan para makagawa ka ng susunod na hakbang. Sa larangan ng psychology, ito ay tinatawag na radical acceptance, isang kakayahang tanggapin ang isang sitwasyon ng buo kahit masakit, kahit hindi mo gusto, kahit hindi mo kontrolado. Hindi ibig sabihin nito na wala ka nang gagawin. Ibig sabihin lang nito ay titigil ka na sa walang saysay na pakikipaglaban sa katotohanang hindi mababago. Kapag tinanggap mo ng totoo ang isang sitwasyon, nabubuksan ulit ang isip mo. Nakakaisip ka ng malinaw, nakakahinga ka ulit. Ang taong hindi marunong tumanggap ay laging nakikipagtalo sa realidad. Lagi siyang may sana, dapat, kung pwede lang. At habang paulit-ulit niyang inuulit ang mga salitang yon, lalo siyang natatali sa nakaraan o sa hinaharap. Lalo siyang nalulunod sa frustration. Pero ang taong marunong tumanggap, hindi man agad gumaan ang pakiramdam. Unti-unting lumalawak ang isip. Nagkakaroon siya ng espasyo sa loob. Sa espasyong iyon, unti-unting pumapasok ang kalmado. Kapag tinanggap mo ang totoo, hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. Ang ibig sabihin, marunong ka ng pumili kung saan mo ilalagay ang iyong lakas. Hindi mo na pinapadalhan ng enerhiya ang mga bagay na walang patutunguhan. Sa halip, itinututok mo ito sa mga bagay na kaya mong ayusin, sa mga kilos na may kabuluhan, at sa mga desisyong may direksyon. Doon nagiging epektibo ang pagkilos mo. Ang pagtanggap ay hindi pasibo. Isa itong anyo ng katalinuhan. Sa psychology, ito ay konektado sa psychological flexibility, ang kakayahang mag-adjust sa realidad nang hindi nawawala ang sarili. Kapag flexible ka sa harap ng hirap, mas madali mong nakikita ang susunod na hakbang. Hindi ka natitigilan sa galit o takot, at kapag malinaw ang isip, doon nagsisimula ang kalmado. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang pagtanggap ay isang uri ng karunungan na nagbubukas ng pinto sa pagkilos. Kapag tinanggap mo ang sitwasyon, nawawala ang ilusyon ng kontrol, pero lumalabas ang tunay mong kakayahan. Kasi habang abala ka sa pagkontra sa realidad, hindi mo nakikita ang mga solusyong nasa harap mo. Pero kapag tinanggap mo, biglang lumilinaw ang lahat, nagiging simple ang mga bagay. Sa mas malalim na antas, ang pagtanggap ay hindi lang tungkol sa mga pangyayari. Ito rin ay pagtanggap sa sarili. Madalas, tayo mismo ang pinakamahirap patahimikin. Tayo ang unang humuhusga sa sarili kapag nagkamali. Tayo ang unang nawawala ng tiwala sa sarili kapag may nangyaring hindi ayon sa plano. Pero ang totoong kalmado ay nagsisimula sa sandaling natutunan mong tanggapin ang sarili mo.
kasama ang mga pagkakamali, kahinaan at takot. Ang pagtanggap sa sarili ay hindi pag-aalis ng kagustuhang magbago. Isa itong pagkilala na bago ka makagalaw ng totoo, kailangan mo munang kilalanin kung nasaan ka. Kapag tinanggap mo ang sarili mo ng buo, nagiging malinaw ang mga dapat mong baguhin at nagiging mas malambot ang paraan mo sa pagharap dito. Hindi ka na nagagalit sa sarili mo sa tuwing nagkakamali, bagkus ay natututo ka. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang hindi marunong tumanggap ay laging nakikipaglaban sa kung ano ang nangyayari. Laging gustong baguhin agad ang sitwasyon. Laging hinahanap ang bakit sa bawat hindi maipaliwanag na pangyayari. Pero sa dulo, kapag tinanggap mong may mga bagay na hindi mo kailangang maintindihan ngayon, mararamdaman mong lumuluwag ang loob mo. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng tanong para maging payapa. Kailangan mo lang tanggapin na hindi mo pa alam ang sagot at ayos lang iyon. Ang pagtanggap ay hindi pagtatapos ng laban, kundi bagong simula. Kapag tinanggap mo ang totoo, nagkakaroon ka ng mas malinaw na pananaw sa kung ano ang susunod mong hakbang. Hindi mo na tinatakasan ang problema, hinaharap mo ito ng may kalinawan. Ang isip na marunong tumanggap ay hindi madaling gumuho kasi hindi ito nakasandal sa ilusyon. Sa stoic at psychological sense, ang pagtanggap ay isa sa pinakamalalim na anyo ng kalayaan. Ang taong marunong tumanggap ay hindi madaling kontrolin ng takot, ng galit o ng paghahangad. Alam niya na ang buhay ay hindi kailangang maging perpekto para maging makabuluhan. Alam niyang may mga sandaling magulo, may mga panahon ng kawalan, at may mga bagay na hindi maipapaliwanag, pero hindi iyon dahilan para mawala ang direksyon. Sa bawat pagtanggap, may kapayapaang sumusulpot. Sa bawat pagbitaw, may lakas na lumalabas. Sa bawat ayos lang, may panibagong paghinga. Kapag natutunan mong tanggapin ang realidad nang hindi ka nasasaktan ng katotohanan, nagiging kalmado ang loob mo. Kasi alam mong hindi mo kailangang baguhin ang lahat para mabuhay ng payapa. Kailangan mo lang tanggapin na sapat na ang kung nasaan ka ngayon. Ang emosyon ay signal, hindi sentensya. Isa sa mga pinakamalaking maling paniniwala tungkol sa pagiging kalmado ay ang ideya na kailangan mong pigilan ang emosyon mo. Maraming tao ang naniniwala na para maging payapa, kailangan mong itago ang galit, lunukin ang lungkot at kalimutan ang takot. Pero sa totoo lang, ang ganitong uri ng pagpigil ay parang pagpapatong ng takip sa kumukulong tubig. Sa una, tahimik, pero habang tumatagal, lalong sumisikip at sa oras na hindi mo inaasahan, sasabog. Ang mga stoic ay hindi kailanman nagturo ng ganitong uri ng pagpatay sa emosyon. Hindi sila naniniwala na dapat kang maging malamig o manhid. Ang tunay na stoic ay marunong makaramdam pero hindi alipin ng kanyang nararamdaman. Alam niya na ang emosyon ay bahagi ng pagkatao. Hindi ito dapat ituring na kaaway, kundi mensahero. Ang galit, takot o lungkot ay hindi mo kailangang labanan agad. Kailangan mo lang silang pakinggan ng maayos. Sa psychology, ito ang tinatawag na emotional awareness at emotional regulation. Kapag marunong kang makinig sa emosyon mo, nagiging malinaw na hindi sila parusa kundi impormasyon. Ang galit ay madalas indikasyon na may hangganang nilabag. Ang takot ay pahiwatig na may panganib o hindi mo pa napaghahandaan ang isang bagay. Ang lungkot ay paalala na may nawala o may kailangang bitawan. Ang bawat emosyon ay may dahilan at kapag natutunan mong basahin ito ng walang paghusga, nagiging mapa ito papunta sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Ang problema ay hindi ang emosyon mismo, kundi ang interpretasyon natin dito. Kapag nakakaramdam tayo ng galit, iniisip agad natin na masama tayo. Kapag nalulungkot tayo, iniisip natin na mahina tayo. Kapag natatakot tayo, iniisip natin na wala tayong tapang. Pero ang totoo, ang emosyon ay neutral, hindi ito mabuti o masama.
Ang nagbibigay ng direksyon dito ay kung paano mo ito pinipili gamitin. Kapag pinigilan mo ang emosyon mo, pinipigil mo rin ang pag-unlad mo. Kasi bawat emosyon ay oportunidad para makilala ang sarili. Ang kalmado ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ay kakayahang maramdaman ang lahat ng hindi ka natatangay. Sa psychology, may konseptong tinatawag na affect labeling na ang ibig sabihin ay ang simpleng pagbibigay ng pangalan sa nararamdaman mo ay nakakatulong na para humupa ang tindi ng emosyon. Kapag sinasabi mo sa sarili mong, galit ako ngayon o nalulungkot ako, bigla kang nakakakuha ng distansya. Napapansin mong hindi ka iyong emosyon, ikaw ang nakakaramdam nito. Ang mga Stoic ay nagtuturo na dapat mong pag-aralan ang emosyon mo sa halip na sundin agad. Kapag nakakaramdam ka ng galit, tanungin mo kung bakit. Kapag natatakot ka, suriin kung totoo ba ang banta. Kapag nalulungkot ka, alamin kung ano ang pinanghihinayangan mo. Sa ganitong paraan, nagiging guro ang emosyon. Hindi mo kailangang takasan ang sakit, kailangan mo lang itong intindihin. Sa modern psychology, sinasabing ang emosyon ay parang signal light sa loob ng utak. Kapag tumataas ang pulang ilaw, ibig sabihin may kailangang pansinin. Pero maraming tao ang natutong patayin ng ilaw imbes na ayusin ang pinagmumulan ng problema. Kaya sila laging napupuno kasi hindi nila tinutugunan ang ugat, pinapatay lang nila ang senyales. Ang kalmado ay hindi nangangahulugang hindi ka na nagagalit o nalulungkot. Ang kalmado ay kakayahang magbigay ng puwang sa emosyon, hayaang dumaan ito at pagkatapos ay pumili ng mahinahong tugon. Kapag may taong nagsabi ng masakit, natural na masaktan pero hindi mo kailangang gumanti agad. Maaari mong maramdaman ang sakit, kilalanin ito, at pagkatapos ay piliin kung ano ang makakatulong sa iyo sa halip na makakasira. Doon mo makikita ang tunay na lakas ng kalmado, ang kapangyarihang pumili kahit sa gitna ng matinding damdamin. Ang mga Stoic ay may salitang ginagamit, apatia. Madalas itong maling isalin bilang kawalan ng emosyon, pero ang mas tumpak na kahulugan nito ay kalayaan mula sa mga mapanirang emosyon. Hindi ibig sabihin na hindi ka na makaramdam ng galit, takot o lungkot. Ang ibig sabihin lang ay hindi mo hinahayaan na sirain ka ng mga ito. Sa psychology, ito ay katumbas ng emotional resilience o ang kakayahang manatiling matatag kahit sa gitna ng emosyonal na unos. Ang taong marunong makinig sa emosyon niya ay nagiging mapanatag. Alam niyang hindi kailangang takasan ang nararamdaman kasi bawat emosyon ay may hangganan. Lahat dumaraan lang. Walang galit na tumatagal magpakailanman, walang lungkot na hindi napapalitan ng pag-asa, walang takot na hindi kayang salubungin ng tapang. Kapag nauunawaan mo ito, hindi ka na natatakot maramdaman ang kahit ano, kasi alam mong kaya mo itong dalhin nang hindi ka nababasag. Ang kalmado ay hindi tahimik na mukha o malamig na boses. Ito ay ang kakayahang manahimik sa loob kahit maingay ang damdamin. Kapag nagalit ka, hindi mo kailangang sumabog. Kapag nalungkot ka, hindi mo kailangang itago. Kapag natakot ka, hindi mo kailangang tumakbo. Ang kailangan mo lang ay makita ang emosyon bilang bahagi ng daloy ng buhay, dumarating, umaalis, at laging may itinuturo. Kapag tinanggap mo na ang emosyon ay hindi mo kaaway, natutunan mong gamitin ito bilang gabay. Ang galit ay pwedeng maging simula ng tapang. Ang takot ay pwedeng maging paalala para maghanda, at ang lungkot ay pwedeng maging daan para maging mas malambot ang puso mo. Kapag ganito mo tinitingnan ang emosyon, hindi mo na kailangang maging perpekto para maging kalmado. Kailangan mo lang maging totoo. Sa Stoicism at sa psychology, malinaw ang aral. Ang kalmado ay hindi bunga ng kawalan ng emosyon, kundi bunga ng pag-unawa sa emosyon. Kapag marunong kang makinig sa sarili mong damdamin, mas madali mong mahahanap ang direksyon sa gitna ng kaguluhan. Sa bawat sandaling pinipili mong hindi magpadala,
Sa bawat sandaling hinahayaan mong dumaan ang emosyon nang hindi ka nito tinatangay, unti-unting lumalawak ang iyong loob. Doon mo mararanasan ang tunay na anyo ng kapayapaan, tahimik pero buo. Ang conscious thinking, ang isa sa pinakamahalagang hakbang sa pagkakaroon ng kalmado, ay ang pagkakaroon ng kamalayan sa sarili. Sa Stoic philosophy, sinasabi na ang isip ay parang taniman. Kapag pinabayaan mo ito, tutubuan ito ng mga damo ng galit, inggit at takot. Pero kapag inalagaan mo, tutubo rito ang mga halaman ng pag-unawa, pasensya at kapayapaan. Sa psychology, ang tawag dito ay self-awareness o minsan ay metacognition, na ibig sabihin ay ang kakayahan mong obserbahan ang sarili mong pag-iisip. Maraming tao ang nabubuhay ng walang ganitong kamalayan. Gumigising sila at gumagalaw araw-araw, pero bihira nilang tanungin kung bakit nila ginagawa ang mga bagay na iyon. Kapag may naramdaman silang inis, galit o kaba, madalas ay sumusunod lang sila sa bugso ng emosyon nang hindi naiintindihan kung saan ito nanggaling. Ang ganitong uri ng pag-iral ay parang paglangoy sa malakas na agos ng nakapikit. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng daloy. Ang kamalayan ay parang pagbukas ng mata sa ilalim ng tubig. Bigla mong nakikita kung saan ka talaga napupunta. Kapag nagkaroon ka ng kamalayan sa sarili mong isip, nagkakaroon ka ng kakayahang huminto bago magdesisyon. Hindi mo agad pinapaniwalaan ang unang reaksyon mo. Natutunan mong suriin ang mga tanong na dati ay hindi mo napapansin. Bakit ako naiirita? Bakit ako kinakabahan? Bakit ako natatakot? Kapag sinimulan mong tanungin ang sarili mo, doon mo unti-unting nakikita na maraming emosyon ang hindi mo kailangang sundin. Ang stoic calmness ay nakaugat sa ganitong klase ng pagkamalay. Hindi nila itinatanggi ang emosyon, pero hindi rin nila hinahayaan na ito ang magdikta ng kilos nila. Alam nilang ang bawat pakiramdam ay dumaraan lang. Sa psychology, ito ang tinatawag na mindfulness, ang kakayahang mapansin ang isang karanasan nang hindi ka agad nagre-react. Kapag marunong kang maging mindful, nagkakaroon ka ng distansya sa pagitan ng sitwasyon at ng reaksyon mo. Sa distansyang iyon, doon ipinanganak ang kalmado. Ang kamalayan ay hindi basta pag-alam lang kung ano ang nararamdaman mo. Ito ay pag-unawa sa ugnayan ng iyong isip, katawan at emosyon. Kapag nagagalit ka, napapansin mo ba kung paano bumibilis ang tibok ng puso mo? Kapag kinakabahan ka, napapansin mo ba kung paano sumisikip ang dibdib mo? Ang mga ito ay hindi hiwalay na bagay. Kapag natutunan mong obserbahan ang mga pisikal na senyales na ito, mas madali mong mahuhuli ang sarili mong emosyon bago ito lumala. Ang Stoics ay naniniwala na ang isip ay dapat turuan. Hindi sapat na alam mo kung ano ang tama. Kailangan mong sanayin ang sarili mong piliin ito sa oras ng gulo. Ang psychology ay sumasang-ayon dito sa konsepto ng cognitive control. Kapag marunong kang maging mapanuri sa sarili mong pag-iisip, mas kaya mong pigilan ang impulsive reactions at mas kaya mong pumili ng tamang tugon. Sa madaling salita, ang kamalayan ay hindi lang pag-iisip, kundi disiplina ng isip. Ang taong walang kamalayan ay madalas nabubuhay sa automatikong gawi. Kapag may nagsabi ng masakit, agad siyang sumasagot ng mas masakit. Kapag may nangyaring hindi ayon sa gusto niya, agad siyang nagagalit. Kapag may naramdamang takot, agad siyang umatras. Pero ang taong may kamalayan, marunong huminto, marunong magtanong kung karapat-dapat bang sundin ang nararamdaman niya, marunong umintindi bago kumilos. Sa psychology, sinasabing ang utak ng tao ay may dalawang uri ng pagproseso, mabilis at mabagal. Ang mabilis ay automatikong reaksyon. Ito ang bugso ng damdamin, ang biglaang tugon, ang hindi pinag-isipang desisyon. Ang mabagal naman ay ang mahinahong pag-iisip, ang sandaling paghinga bago magsalita, ang kakayahang makita ang kabuuan ng sitwasyon bago kumilos.
Kapag marunong kang magkamalay, natutunan mong gamitin ang mabagal na isip sa gitna ng mabilis na mundo. Ang kamalayan ay parang ilaw sa loob ng isang madilim na kwarto. Kapag wala ito, lahat ng bagay ay mukhang nakakatakot. Pero kapag pinailawan mo, makikita mong karamihan ng kinatatakutan mo ay anino lang. Ganito rin sa emosyon. Kapag hindi mo ito tinitingnan ng may kamalayan, akala mo totoo lahat ng naiisip mo. Pero kapag pinagmasdan mo ng mabuti, mapapansin mong marami sa mga iniisip mo ay pansamantala lang, galing lang sa pagod o sa lumang takot na bumabalik. Ang Stoic mindset ay nagtuturo na ang isip ay dapat laging nasa kasalukuyan. Kapag masyado kang nakatingin sa nakaraan, nadadala ka ng pagsisisi. Kapag masyado kang nakatingin sa hinaharap, nadadala ka ng pangamba. Pero kapag marunong kang manatili sa kasalukuyan, nagiging payapa ang isip. Sa psychology, ito rin ang layunin ng mindfulness. Ibalik ang isip sa ngayon, sa mismong sandaling ito, kung saan totoo ang lahat. Ang kamalayan ay hindi lang mental na proseso, isa itong anyo ng pagmamahal sa sarili. Kapag alam mong obserbahan ang sarili mo, tinuturuan mo rin ang sarili mong maging mahinahon. Hindi mo hinuhusgahan ang nararamdaman mo. Tinatanggap mo ito bilang bahagi ng pagiging tao. Kapag marunong kang makinig sa loob mo, natututo kang intindihin ang mga ugat ng iyong emosyon. At kapag naintindihan mo ito, nagiging mas madali kang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo. Ang taong may kamalayan ay hindi nangangailangan ng perpektong kondisyon para maging payapa. Hindi niya kailangang maghintay na mawala ang gulo bago siya kumalma, kasi alam niyang ang gulo ay laging bahagi ng buhay. Pero ang kamalayan ay nagbibigay sa kanya ng direksyon sa gitna ng gulo. Kapag alam mo kung ano ang nangyayari sa loob mo, hindi ka basta-basta nadadala ng kung ano ang nangyayari sa labas. Sa dulo, ang pag-iisip na may kamalayan ay hindi tungkol sa pagiging matalino. Ito ay tungkol sa pagiging gising. Gising sa iniisip mo, gising sa nararamdaman mo, gising sa mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Kapag gising ang isip mo, nagiging malinaw ang lahat. At sa kalinawang iyon, dumarating ang tunay na kalmado. Lahat tayo'y may kanya-kanyang pananaw. Isa sa pinakamalalalim na turo ng Stoic philosophy ay ang ideya na hindi ang mga pangyayari mismo ang nagdudulot ng gulo sa atin, kundi kung paano natin ito tinitingnan. Ang pangyayari ay neutral. Ang isip natin ang nagbibigay ng kahulugan. Sabi ni Epictetus, "It's not things that disturb us, but our judgments about things." Ibig sabihin, hindi ang sitwasyon ang problema, kundi ang interpretasyon natin dito. Sa psychology, tinatawag itong cognitive reframing o cognitive appraisal. Ang utak ng tao ay laging gumagawa ng kwento. Sa bawat pangyayaring nararanasan mo, may mabilis na narrative na bumubuo sa isip mo kung ano ang ibig sabihin nito, kung gaano ito kabigat, kung paano mo ito tatanggapin. Kapag negatibo ang kwentong yon, negatibo rin ang mararamdaman mo. Pero kapag natutunan mong baguhin ang paraan ng pagtingin mo, nagbabago rin ang emosyon mo at kasunod nito ang kilos mo. Ang perception ay parang lente. Kapag marumi, malabo ang lahat. Kapag malinaw, kahit ang ordinaryo ay nagiging maganda. Ganon din sa pag-iisip. Kapag puno ka ng galit, takot at hinanakit, lahat ng bagay ay magmumukhang banta o mali. Kapag kalmado ka at marunong kang tumingin ng may kabuuan, mas nakikita mo na ang mga bagay ay hindi palaging laban sa iyo. Minsan, bahagi lang sila ng proseso ng paglago mo. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang lahat ng pangyayari ay maaring gamitin para sa kabutihan kung tama ang pagtingin mo. Hindi nila sinasabing dapat mong ikatuwa ang hirap, pero sinasabi nilang may kakayahan kang hanapin ang aral sa bawat hirap. Kapag may kabiguan, pwede itong magturo ng pasensya. Kapag may pagkalugi, pwede itong magturo ng kababaang loob. Kapag may pagkawala,
pwede itong magturo ng pagpapahalaga. Ang mga pangyayaring iyon ay pareho lang para sa lahat. Ang pagkakaiba ay kung paano ito binasa ng isip. Ang psychology ay nagpapatibay nito. Ang taong may growth mindset ay marunong tumingin sa kabiguan bilang hakbang, hindi bilang wakas. Ang taong marunong mag-reframe ng sitwasyon ay mas mababa ang antas ng anxiety at mas mabilis maghilom sa emosyonal na sugat. Kapag marunong kang magbago ng pananaw, hindi mo binabaliwala ang problema. Binabago mo lang ang posisyon mo sa loob nito para mas malinaw mong makita ang kabuuan. Minsan, ang problema ay hindi kasing bigat ng iniisip mo. Lumalaki lang ito kasi binigyan mo ng masyadong malalim na kahulugan. Halimbawa, kapag may taong hindi sumang-ayon sa'yo, iniisip mong galit siya o gusto kang pabagsakin. Pero sa katotohanan, baka may sarili lang siyang pananaw. Kapag natutunan mong huwag agad magbigay ng negatibong interpretasyon, unti-unting nababawasan ang stress mo. Hindi mo kailangang ipilit na palaging tama ka. Kailangan mo lang matutong makita na iba-iba ang punto ng bawat isa. Ang kalmado ay hindi dumarating dahil gumanda ang sitwasyon. Dumarating ito kapag gumanda ang pananaw mo. Sa Stoic sense, ito ang ibig sabihin ng living according to nature. Ibig sabihin, tinatanggap mo ang mga bagay bilang natural na bahagi ng buhay. Ang pagkawala, ang pagbabago, ang pagkakamali, lahat ito ay natural. Kapag tinanggap mo na normal ang hirap, hindi ka na nagugulat sa bawat pagsubok. Kapag hindi ka na nagugulat, mas madali mong nakikita ang kabuuan. At kapag nakikita mo ang kabuuan, doon nagsisimula ang kalmado. Sa psychology, ito ay tinatawag na cognitive restructuring. Isa itong paraan ng muling pagbubuo ng pananaw. Kapag naiinis ka sa isang sitwasyon, huminto ka at tanungin mo, ito bang iniisip ko ay katotohanan o interpretasyon lang? Kapag natutunan mong paghiwalayin ang dalawa, unti-unting humuhupa ang emosyon. Hindi mo kailangang baguhin agad ang mundo. Kailangan mo lang ayusin ang lente kung saan mo ito tinitingnan. Ang isip ay parang salamin ng tubig. Kapag magulo, hindi mo nakikita ang ilalim. Pero kapag tahimik, malinaw mong nakikita kung ano ang nasa loob. Ganito rin ang epekto ng tamang persepsyon. Kapag marunong kang magbago ng tingin, nagiging malinaw ang mga bagay na dati ay nakakatakot. Napapansin mong hindi lahat ng akala mong masama ay talagang masama. Minsan iyon pa ang nagdadala sa iyo sa direksyong kailangan mo. Ang stoic calmness ay bunga ng ganitong kakayahan. Hindi ito blind optimism. Hindi mo sinasabing okay lang lahat kahit hindi naman. Ang sinasabi mo lang ay hindi ko man maintindihan ngayon pero alam kong may dahilan ito. Sa psychology, ito ay tinatawag na meaning-making. Ang mga taong marunong maghanap ng kahulugan sa karanasan ay mas kalmado, mas resilient at mas may direksyon. Ang pananaw ay hindi basta opinyon. Ito ay salamin ng antas ng kamalayan mo. Kapag mababaw ang kamalayan, madali kang dalhin ng emosyon. Kapag malalim ang kamalayan, kaya mong manatiling tahimik kahit magulo ang paligid kasi alam mong hindi mo kailangang paniwalaan agad ang unang isip na dumarating. Sa bawat sandaling humihinto ka para tingnan kung totoo ba ang iniisip mo, doon ka lumalakas. Ang tao ay may likas na ugali na magpalaki ng problema. Kapag may maliit na bagay, iniisip natin ang pinakamasamang posibleng mangyari. Sa psychology, ito ay tinatawag na catastrophizing. Kapag ganito ka mag-isip, lagi kang nasa alanganin. Pero kapag sinimulan mong sanayin ang isip mo na huwag agad mag-assume, napapansin mong karamihan ng kinatatakutan mo ay hindi naman nangyayari. Ang mga Stoic ay laging nagsasanay ng ganitong paraan ng pag-iisip. Humaharap sila sa posibilidad ng masama, pero hindi para matakot, kundi para maging handa. Kapag natanggap mo na ang lahat ng maaaring mangyari, hindi ka na matatakot sa kung anuman ang mangyari. Ang kalmado ay hindi paglalakbay palabas ng realidad, kundi pagbabalik sa malinaw na pagtingin dito.
Ang taong marunong tumingin ng may kabuuan ay hindi madaling mabasag kasi alam niyang bawat pangyayari ay bahagi lang ng mas malawak na larawan. Ang mga Stoic ay laging bumabalik sa prinsipyo na ang buhay ay hindi laban kundi daloy. Sa psychology, ito ay katumbas ng acceptance and commitment theory. Kapag tinanggap mo ang kasalukuyang sitwasyon at pinili mong magpatuloy sa kabila nito, nagiging buo ang loob mo. Ang tunay na kalmado ay nakaugat sa tamang persepsyon. Kapag marunong kang tumingin ng may malawak na mata, hindi ka na basta-basta nasisira ng maliliit na gulo. Kapag nakikita mo ang buong larawan, naiintindihan mong ang bawat sakit ay may aral, ang bawat hadlang ay may direksyon, at ang bawat pagkawala ay may binubuksang espasyo para sa bago. Sa ganitong paraan, ang kapayapaan ay hindi na kailangang hanapin sa labas. Nasa loob ito ng pag-iisip na marunong tumingin ng tama. Kapag malinaw ang lente, malinaw ang mundo. Kapag tama ang pagtingin, kahit ang gulo ay nagiging pagkakataon para matutong maging tahimik. Ang pagbitaw sa ego, isa sa mga pinakamalalim na dahilan kung bakit nawawala ang kalmado ng tao ay ang sobrang pagkakapit sa ego. Ang ego ay yung bahagi ng isip na gustong laging tama, gustong laging makita, gustong laging pinapakinggan. Sa una, parang normal lang ito. Natural naman sa tao ang gustong mapansin, gustong respetuhin, gustong maunawaan. Pero kapag hinayaan mong ang ego ang magmaneho ng buhay mo, hindi ka kailanman magiging payapa kasi ang ego ay laging gutom. Hindi ito kailanman nasisiyahan. Ang mga Stoic ay malinaw dito. Sinasabi nila na ang isang taong alipin ng sariling imahe ay hindi kailanman magiging malaya. Kapag nakatali ka sa kung ano ang tingin ng ibang tao sa iyo, madali kang masaktan. Kapag nakasalalay ang halaga mo sa papuri o pagkilala, bawat puna ay parang sugat. Kapag palagi mong pinoprotektahan ng reputasyon, bawat pagkakamali ay nagiging banta. Sa psychology, ito ay tinatawag na ego attachment. Ang labis na pagkakabit ng pagkatao mo sa panlabas na mga sukatan gaya ng trabaho, tagumpay at imahe. Ang kalmado ay nagsisimula kapag natutunan mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng oras. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat kung bakit ka ganito. Hindi mo kailangang ipilit na maintindihan ka nila. Kapag natutunan mong magbitaw sa pangangailangang laging tama, biglang lumalawak ang mundo. Napapansin mong marami palang bagay na hindi kailangang paggawayan. Ang Stoicism ay nagtuturo ng humility of perspective. Kapag natutunan mong hindi ka sentro ng lahat, humihina ang bigat ng mundo sa balikat mo. Kapag natanggap mong hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento, mas mabilis kang nakakahinga. Kapag naunawaan mong hindi mo kailangang palaging magmukhang malakas, mas madali mong maramdaman ang tunay na lakas. Ang lakas ng katahimikan. Sa psychology, ito ay konektado sa konsepto ng self-concept flexibility. Kapag masyado kang nakakapit sa isang imahe ng sarili mo, nahihirapan kang magbago. Kapag sinasabi mong, ganito talaga ako, tinatanggal mo sa sarili mo ang kakayahang matuto. Pero kapag natutunan mong hindi kailangang permanenteng nakapako ang pagkatao mo, nagiging mas magaan ang bawat araw. Mas madali mong tinatanggap ang pagkakamali kasi hindi mo ito nakikita bilang pagkasira ng pagkatao, kundi bilang bahagi ng paghubog. Ang ego ay gustong makontrol ang lahat. Gusto nitong siguraduhin na maganda ang resulta. Gusto nitong alam ang lahat ng sagot. Gusto nitong maramdaman na may kapangyarihan ito. Pero ang buhay ay hindi laging sumusunod sa gusto ng ego. Ang kalmado ay dumarating sa sandaling natutunan mong hayaan. Hindi dahil tamad ka o wala kang pakialam, kundi dahil nauunawaan mong hindi mo kailangang ipilit ang lahat para maging maayos ang lahat. Kapag hinayaan mong mangyari ang mga bagay sa natural nitong daloy, napapansin mong madalas mas maganda ang kalalabasan.
Ang Stoics ay naniniwala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa labas kundi sa loob. Hindi ito nakikita sa kung gaano karaming tao ang sumasang-ayon sa iyo, kundi sa kakayahan mong manatiling kalmado kahit walang pumupuri. Kapag natutunan mong magtiwala sa sarili mong direksyon, hindi mo na kailangan ng palakpak ng iba para maramdaman mong tama ka. Sa psychology, ito ay konektado sa internal validation. Kapag natutunan mong kunin ang kumpirmasyon sa loob mo, hindi ka na umaasa sa pansamantalang opinyon ng iba. Hindi ka na nababahala kung may hindi sang-ayon sa iyo kasi alam mong ang halaga mo ay hindi nakadepende sa kanila. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng matinding katahimikan. Kapag hindi mo na kailangang ipaglaban ang imahe mo araw-araw, nagkakaroon ka ng oras para unawain ang sarili mo ng mas totoo. Ang pagbitaw sa ego ay hindi madaling proseso. Ito ay parang paghubad ng isang kasuotang matagal mo nang ginagamit para protektahan ang sarili mo. Pero habang unti-unti mo itong binibitawan, napapansin mong mas nakakagalaw ka, mas nakakahinga ka, hindi mo na kailangang magpanggap, hindi mo na kailangang patunayan ang kahit ano, ang pagiging totoo ay nagiging sapat. Ang mga Stoic ay hindi naglalayong maging perpekto o mabango sa mata ng mundo. Ang gusto lang nila ay maging matatag sa loob. Kapag malinaw sa isip mo na ang tingin ng iba ay hindi mo hawak, nagiging magaan ang pakikisalamuha. Hindi mo na kailangang makipagkumpetensya sa bawat tao. Hindi mo na kailangang itama lahat ng maling sinasabi nila tungkol sa iyo. Kasi alam mong ang katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol ng malakas na boses. Tahimik itong totoo. Ang psychology ay nagtuturo rin ng parehong prinsipyo sa ego dissolution, isang konseptong ginagamit sa pag-aaral ng mindfulness at malalim na introspection. Kapag pansamantalang lumiliit ang ego, nagiging mas bukas ang isip. Nakikita mo ang mundo hindi bilang ako laban sa kanila, kundi bilang isang kabuuan kung saan ikaw ay bahagi lang ng mas malaking larawan. Sa ganitong estado, ang galit ay lumalambot, ang takot ay lumiliit, at ang puso ay nagiging mas mahinahon. Kapag natutunan mong bitawan ang ego, nawawala ang patuloy na pangangailangan na magmukhang tama, magmukhang magaling o magmukhang kontrolado. Napapalitan ito ng tahimik na kumpiyansa na kahit magkamali ka, buo ka pa rin. Kapag ganito ang pananaw mo, hindi ka na basta natitinag ng opinyon ng iba. Ang totoo, wala ka nang masyadong kailangang ipaliwanag. Alam mong sapat ka na kahit walang palakpak, kahit walang pumapansin. Ang kalmado ay dumarating sa sandaling natutunan mong hindi mo kailangang protektahan ang isang imahe. Kasi kapag tumigil ka na sa pagtatanggol sa sarili, nagkakaroon ka ng oras para pakinggan ang sarili. Kapag hindi mo na kailangang makipagpaligsahan, nagkakaroon ka ng espasyo para mapansin ang katahimikan sa paligid. Kapag hindi mo na kailangang ipilit ang pagiging tama, natutunan mong tanggapin ang pagiging tao, marupok, nagkakamali, pero lumalago. Ang pagbitaw sa ego ay parang pag-uwi sa sarili. Pagkatapos ng lahat ng ingay, pagkatapos ng lahat ng pagtatanggol, mararamdaman mong tahimik lang pala ang totoo. Walang kailangang patunayan, walang kailangang ipakita. Ikaw ay ikaw at sapat na iyon. Doon nagsisimula ang tunay na kalmado, hindi sa tagumpay, hindi sa papuri, kundi sa tahimik na pagkilalang hindi mo kailangang maging higit pa para maramdaman mong buo ka na. Ang kalmado sa harap ng pagkabigo, walang sino man ang gustong mabigo. Lahat tayo, kahit sa simpleng paraan, gustong magtagumpay, gustong makamit ang gusto, gustong maramdaman na tama ang direksyon na tinatahak. Pero sa bawat yugto ng buhay, darating at darating ang mga pagkakataon na hindi mo makukuha ang inaasahan mo. Minsan, binigay mo na ang lahat pero hindi pa rin sapat. Minsan, sinunod mo ang tama pero mali pa rin ang tingin ng iba. Minsan, pinilit mong maging matatag pero sa dulo, ikaw pa rin ang bumigay.
Ang pagkabigo ay hindi laging malakas ang tunog. Minsan tahimik lang ito, yung unti-unting pagod, yung pakiramdam na nawawala ang gana, yung panahong wala ka ng tiwala sa sarili. Sa ganitong mga sandali parang ang hirap manatiling kalmado. Kasi sa isip mo ang kabiguan ay katapusan, parang sinasabi nito na may mali sa'yo o wala ka ng pag-asa. Pero ang Stoic philosophy ay may ibang pananaw. Sinasabi nila na ang pagkabigo ay hindi kalaban, kundi guro. Ang isang tao na marunong tumingin ng malalim ay makikita na ang bawat pagkadapa ay may bitbit na aral na hindi mo matutunan sa tagumpay. Ang pagkabigo ay hindi pumapatay sa iyo. Binubuksan ka nito. Tinatanggal nito ang ilusyon ng kontrol. Tinatanggal ang sobrang kumpiyansa. Tinatanggal ang maling akala na kaya mong planuhin ang lahat. Sa sandaling iyon, natututunan mong tanggapin na ang buhay ay hindi mo hawak, pero kaya mong magtiwala sa proseso nito. Sa psychology, ito ay tinatawag na resilience, ang kakayahang bumangon pagkatapos matumba. Hindi ito kakayahang umiwas sa sakit, kundi kakayahang magpatuloy kahit masakit. Kapag nagkamali ka at natutunan mong tumayo ulit, lumalakas ang loob mo. Kapag nawala ang isang bagay at natutunan mong huminga ulit, lumalawak ang pag-unawa mo. Ang bawat kabiguan ay parang lihim na ehersisyo ng kaluluwa. Bawat balik ay nagdadala ng bagong lakas na hindi mo mapapansin habang nangyayari. Ang mga Stoic ay naniniwala na hindi mo kayang kontrolin kung magtatagumpay ka, pero kaya mong kontrolin kung paano mo haharapin ang pagkatalo. Ang Stoic calmness ay hindi pagwawalang bahala sa kabiguan, kundi kakayahang manatiling tahimik sa gitna nito. Ang taong marunong tumingin sa kabiguan ng may kapayapaan ay hindi na natatakot matalo kasi alam niyang hindi ito ang dulo. Sa psychology, ito ay konektado sa konsepto ng post-traumatic growth, yung ideya na may mga taong nagiging mas matatag, mas mabait, at mas malalim pagkatapos dumaan sa mabibigat na karanasan. Ang kalmado sa harap ng pagkabigo ay nagsisimula sa pag-unawa na ang halaga mo ay hindi nakabase sa resulta. Maraming tao ang iniisip na kapag nagtagumpay sila, saka lang sila karapat-dapat mahalin o respetuhin. Pero sa totoo lang, ang pagkabigo ay hindi sukatan ng pagkatao. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang kabiguan ay isang pagkakataon para makita kung gaano kakakapit sa mga bagay na panlabas. Kapag nawala ang mga iyon, ang natitira ay kung sino ka talaga. Kapag natutunan mong tanggapin na bahagi ng buhay ang pagkabigo, nagiging magaan ang pakiramdam mo. Hindi ka na natatakot sumubok. Hindi ka na natatakot magkamali. Kasi alam mong ang bawat pagkakamali ay hindi wakas, kundi bahagi ng paglalakbay. Ang psychology ay sumasang-ayon dito sa tinatawag na growth mindset. Kapag naniniwala kang kaya mong matuto sa kahit anong karanasan, ang kabiguan ay nagiging bahagi na lang ng proseso, hindi hadlang. Ang kalmado sa harap ng kabiguan ay hindi pagiging manhid. Ibig sabihin lang nito ay marunong kang huminto, huminga, at tingnan ang nangyari nang hindi hinuhusgahan ang sarili. Hindi mo kailangang sabihing okay lang agad. Pwede kang masaktan, pwede kang malungkot. Pero habang naroon ka, may isang bahagi ng isip mo na alam na lilipas din ito at may matututunan kang bago kapag natapos. Ang mga Stoic ay may ganitong pagsasanay. Bago sila matulog, iniisip nila ang mga pagkakamaling nagawa nila sa araw na iyon. Pero hindi para sumbatan ng sarili. Ginagawa nila ito para maunawaan kung ano ang dapat nilang baguhin kinabukasan. Sa psychology, ito ay katumbas ng reflective practice, ang kakayahang mag-isip tungkol sa karanasan ng hindi kinakain ng hiya o galit. Sa ganitong paraan, ang kabiguan ay nagiging kasangkapan sa paglago, hindi pasanin. Kapag kalmado ang isip mo, natututo kang tumingin sa kabiguan bilang isang daan, hindi pader. Kapag nagkamali ka, hindi mo na agad sinasabing hindi ko kaya.
Sa halip, sinasabi mong, hindi ko pa kaya. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang yon. Ang una ay wakas, ang pangalawa ay simula. Ang stoic calmness ay hindi tungkol sa pagiging palaging malakas. Minsan, bahagi ng kalmadong yon ay ang kakayahang umamin na pagod ka, na kailangan mong huminga, na kailangan mong magpahinga muna. Sa psychology, ito ay tinatawag na self-compassion. Kapag marunong kang maging mabait sa sarili mo sa oras ng kabiguan, mas mabilis kang bumabangon. Kapag tinatanggap mo ang sarili mo kahit sablay, nagkakaroon ka ng lakas na sumubok muli. Ang kalmado sa harap ng kabiguan ay hindi umaasa sa bilis ng pagbangon, kundi sa katapatan ng pagkilala. Kapag tiningnan mo ang kabiguan ng may kababaang loob, mapapansin mong mas marami itong itinuro sa iyo kaysa sa mga panahong nanalo ka. Ang mga aral na natutunan mo sa hirap ay hindi nawawala. Dala mo ito habang lumalakad ka at ito mismo ang nagiging pundasyon ng susunod mong tagumpay. Ang kabiguan ay hindi dapat katakutan. Ito ay dapat yakapin. Kasi sa bawat pagkakataong nadadapa ka, nagkakaroon ka ng mas malalim na pag-unawa sa sarili. At habang lumalalim ang pag-unawang iyon, mas nagiging tahimik ang loob mo. Hindi dahil ayaw mo nang manalo, kundi dahil natutunan mong hindi mo kailangang manalo para maramdaman mong buo ka. Sa stoic at psychological perspective, ang kabiguan ay hindi dumi sa kwento mo. Ito ang tinta na bumubuo ng laman ng iyong karanasan. Walang malalim na tao na hindi dumaan sa pagkadapa, at walang matatag na isip na hindi nasubok ng pagkatalo. Kaya sa bawat pagkakataong bumabagsak ka, alalahanin mong hindi mo kailangang matakot. Ang kalmado ay nariyan pa rin. Naghihintay lang na piliin mong bumangon ng tahimik, dala ang aral at may ngiti ng pagtanggap sa labi. Ang pagiging kalmado ay disiplina. Maraming tao ang nag-iisip na ang kalmado ay ugali o personalidad. Parang may mga ipinanganak lang na naturally calm at may mga taong sadyang mainitin ng ulo o laging balisa. Pero sa katotohanan, ang kalmado ay hindi talento. Isa itong kasanayan. Isa itong disiplina na hinuhubog araw-araw sa paraan ng pag-iisip mo, sa pagpili mo ng salita, at sa paraan ng pagtugon mo sa mga sitwasyon. Ang Stoic philosophy ay malinaw dito. Walang sinuman ang kalmado sa lahat ng oras, pero lahat ay pwedeng sanayin ng isip na bumalik sa gitna. Kapag araw-araw mong pinipiling maging mahinahon sa gitna ng ingay, kahit gaano kaliit, unti-unting lumalakas ang kakayahan mong manatiling tahimik sa loob. Ang psychology ay sumasang-ayon dito sa ideya ng neuroplasticity. Ang utak ay parang kalamnan. Kapag paulit-ulit mong ginagamit ang isang uri ng pag-iisip, unti-unti itong nagiging natural. Ang kalmado ay hindi biglaan. Hindi ito basta dumarating sa sandaling gusto mo ito. Kailangan itong buuin sa maliliit na sandali, sa pagpili mong huwag sumabay sa init ng ulo ng iba, sa pagtahimik mo sa gitna ng sigawan, sa pagpipigil mo sa sarili na huwag agad mag-react sa mga bagay na nakakapagpa-trigger sa'yo. Sa bawat ganitong desisyon, pinapalakas mo ang iyong disiplina. Sa Stoic practice, araw-araw silang nagmumuni. Sa umaga, nagre-reflect sila sa mga posibilidad ng araw, kung ano ang maaaring mangyari, sino ang maaaring magbigay ng inis, at paano nila gustong harapin ito. Sa gabi, binabalikan nila ang araw at tinatanong ang sarili, ano ang nagawa kong tama? Ano ang pwede kong baguhin bukas? Sa psychology, ito ay tinatawag na self-monitoring o reflective journaling. Kapag marunong kang pagnilayan ang sarili mong emosyon at reaksyon, mas nagiging malinaw kung ano ang dapat mong baguhin. Ang kalmado ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ay disiplina ng pag-uunawa. Kapag may nangyaring hindi mo gusto, natural na mairita o magalit. Pero kapag sinanay mo ang sarili mong huminto bago magsalita, huminga bago magdesisyon, napapansin mong bumabagal ang oras.
Doon mo nararamdaman na may kontrol ka, hindi kontrol sa labas, kundi kontrol sa loob. At sa sandaling iyon, unti-unting nabubuo ang tiwala mo sa sarili. Ang disiplina ng kalmado ay hindi nakikita sa malalaking tagumpay. Nakikita ito sa araw-araw na maliliit na pagpili. Kapag pinili mong huwag sumagot ng masakit kahit gusto mo, kapag pinili mong umunawa sa halip na manghusga, kapag pinili mong tumahimik kahit kaya mong ipaglaban ang sarili mo, doon lumalakas ang loob mo. Sa psychology, ito ay konektado sa delayed gratification at emotional regulation. Kapag marunong kang maghintay, marunong kang kumalma. Ang mga Stoic ay may tinatawag na premeditatio malorum o ang pag-iisip ng mga posibleng mangyari bago pa man ito dumating. Hindi ito negatibong pag-iisip, kundi paghahanda. Kapag inisip mong posibleng hindi maganda ang kalabasan nito, hindi ka nabibigla kapag may nangyaring kabiguan. Sa psychology, ito ay katulad ng mental rehearsal. Ang pag-iensayo sa isip ng tamang reaksyon bago pa man mangyari ang sitwasyon. Kapag dumating ang problema, hindi ka na natataranta. Kalma ka, kasi handa ka. Ang disiplina ng kalmado ay nangangailangan ng kababaang loob, kasi hindi ito tungkol sa pagiging palaging tama o matalino. Kailangan mong aminin na may mga araw na mahirap, may mga pagkakataong matatalo ka ng emosyon, may mga oras na mapapasigaw ka pa rin o madadala sa galit. Pero sa halip na husgahan ang sarili mo, pipiliin mong bumalik sa gitna. Kapag natutunan mong tanggapin ang sarili mong pagkapili, mas nagiging matatag ka. Sa psychology, ito ay tinatawag na self-compassion practice. Kapag marunong kang maging mabait sa sarili mo sa gitna ng pagkakamali, hindi ka natakot sumubok ulit. Kapag hindi mo na tinitingnan ang kabiguan bilang personal na kasiraan, nagiging madali ang pagbangon. Kapag may disiplina ka sa ganitong pag-iisip, ang kalmado mo ay nagiging totoo. Hindi peke, hindi pilit, kundi nakaugat sa pag-unawa. Ang Stoic calmness ay disiplina ng pagbabantay sa isip. Lahat ng gulo ay nagsisimula sa loob. Kapag pinabayaan mo ang isip mong maligaw, dadalhin ka nito sa takot, sa galit, sa inggit at sa pagkalito. Pero kapag marunong kang bantayan ng sarili mong pag-iisip, nagkakaroon ka ng kapangyarihang pigilan ng gulo bago pa ito lumaki. Hindi mo kailangang laging tama. Kailangan mo lang maging malinaw. Ang kalmado ay disiplina ng pagpili kung saan mo ilalagay ang atensyon mo. Kung palagi mong iniisip ang mga bagay na wala kang kontrol, mauubos ka. Pero kung tututukan mo ang mga bagay na kaya mong galawin, tulad ng kung paano ka magsasalita, kung paano ka makikinig, at kung paano mo dadalhin ang sarili mo, unti-unti mong mararamdaman ang gaan ng loob. Ang disiplina ng kalmado ay hindi resulta ng isang araw na pagmumuni. Isa itong mahabang paglalakbay, minsan mabilis, minsan mabagal, pero laging may patutunguhan. Sa bawat araw na pinipili mong manahimik kahit pwede kang sumigaw, sa bawat sandaling pinipili mong magtiwala kahit walang kasiguruhan, sa bawat pagkakataong pinipili mong magpatawad kahit mas madali sanang magalit, doon mo hinuhubog ang sarili mong kapayapaan. Ang psychology ay nagsasabi na ang mga taong may consistent na mindful discipline ay mas matatag sa stress, mas mababa ang antas ng anxiety at mas madali silang makabawi mula sa kabiguan. Kasi hindi na sila basta-basta dinadala ng emosyon, sila na mismo ang nagdadala ng direksyon ng isip nila. Kaya kapag nararamdaman mong parang nawawala ang kalmado mo, huwag kang mabahala. Hindi ibig sabihin noon na mahina ka. Ibig sabihin lang, kailangan mong bumalik sa disiplina. Kailangan mong huminto, huminga at tandaan kung saan nagsimula ang lahat, sa pagkilala kung ano lang ang kaya mong kontrolin, sa pagtanggap sa hindi mo mababago at sa pagpili araw-araw na magbalik sa gitna. Ang kalmado ay hindi pangyayari. Isa itong kasanayan. Hindi ito basta dumarating, pero kapag pinili mo itong sanayin araw-araw, dumarating ito ng natural.
Sa bawat pagbangon, sa bawat pagtahimik, sa bawat pagngiti sa gitna ng gulo, unti-unti mong natutunan na ang kalmado ay hindi binibigay ng mundo, ikaw mismo ang lumilikha nito. Ang kahulugan ng tahimik na isip. Kapag naririnig natin ang salitang tahimik, madalas naiisip natin ay kawalan ng ingay. Pero ang tunay na katahimikan ay hindi lang tungkol sa paligid na walang tunog. Ang tunay na katahimikan ay nangyayari sa loob, sa gitna ng magulong kalsada, sa gitna ng mabigat na isip, sa gitna ng mga pangyayaring hindi mo kontrolado. Ang tahimik na isip ay hindi nangangahulugang walang nangyayari. Ito ay kakayahang manatiling buo kahit ang lahat sa paligid mo ay nagkakagulo. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang isip na tahimik ay parang malinaw na tubig. Kapag ito ay magulo, hindi mo makikita ang ilalim, pero kapag ito ay payapa, makikita mo ang katotohanan. Sa psychology, ito ay tinatawag na mental clarity, isang estado ng isipan kung saan hindi nawawala ang emosyon, pero hindi rin ito nangingibabaw. Ang isip ay alerto, pero hindi nagmamadali. Nakikinig, pero hindi natataranta. Ang tahimik na isip ay hindi biglaan. Isa itong bunga ng araw-araw na pagbalik sa sarili. Kapag natutunan mong tanggapin ang mga bagay na hindi mo kontrolado, kapag natutunan mong obserbahan ang emosyon mo nang walang paghusga, at kapag natutunan mong bitawan ang mga iniisip na nagpapabigat, dahan-dahang nagiging malinaw ang loob mo. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil nagbago ang paraan ng pagharap mo rito. Ang psychology ay nagtuturo na ang isang tahimik na isip ay mas kayang magdesisyon ng tama. Kapag hindi ka nagmamadali, mas malinaw mong nakikita ang mga opsyon. Kapag hindi ka nadadala ng emosyon, mas kaya mong pumili ng hakbang na may saysay. Kapag kalmado ka, mas maririnig mo ang tinig ng lohika at intuwisyon sa gitna ng ingay ng takot at pagdududa. Ang tahimik na isip ay hindi malamig. Hindi ito kawalan ng damdamin, kundi balanse ng pakiramdam at pag-unawa. Kapag natutunan mong makinig nang hindi agad sumasagot, kapag natutunan mong huminto bago magpaliwanag, kapag natutunan mong pakinggan, hindi lang ang sinasabi ng iba, kundi pati ang sinasabi ng loob mo, doon mo makikilala ang lalim ng katahimikan. Sa Stoicism, ang tahimik na isip ay tanda ng taong nakakaintindi ng kanyang lugar sa mundo. Hindi siya nakikipagpaligsahan, hindi siya nagpapanggap, at hindi siya nagmamadali. Alam niyang may tamang panahon ng lahat. Alam niyang hindi kailangang ipilit ang bawat bagay. Alam niyang ang buhay ay hindi kailangang perpekto para maging payapa. Ang psychology ay nagpapatibay sa ideyang ito sa pamamagitan ng konsepto ng equanimity. Ang kalagayan ng isip na hindi natitinag kahit anong emosyon ang dumating. Hindi ito pagwawalang bahala, kundi pag-unawa. Kapag may mabuting nangyari, nagpapasalamat. Kapag may masamang nangyari, nagmumuni. Parehong tinatanggap, parehong pinapalampas. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng kakaibang katahimikan dahil hindi na nakatali ang isip sa ideya ng dapat ganito o dapat ganyan. Ang tahimik na isip ay hindi palaging masaya pero laging malinaw. Hindi nito itinatanggi ang sakit pero nauunawaan nito kung bakit kailangan ito. Hindi nito itinatanggi ang hirap pero alam nitong may dulo ito. Kapag natutunan mong tumingin sa bawat karanasan bilang pansamantala, lumalawak ang loob mo. Ang takot ay hindi na ganun kalalim, ang galit ay hindi na ganun kabigat, at ang lungkot ay hindi na ganun katagal. Sa Stoic at psychological sense, ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi kasapatan. Kapag tahimik ang isip, hindi mo na hinahanap ang palakpak ng iba. Hindi mo na hinahanap ang kumpirmasyon na tama ka. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng oras. Napapalitan ito ng simpleng kumpiyansa na kahit walang nagsasabi,
alam mong sapat ka. Ang ganitong klase ng tahimik na isip ay hindi nangangailangan ng espesyal na lugar. Hindi mo kailangang pumunta sa bundok o lumayo sa mundo para maranasan ito. Pwede ito sa gitna ng trabaho, sa biyahe pa uwi, sa katahimikan ng gabi o kahit sa pagitan ng dalawang hinga. Ang katahimikan ay hindi lugar. Ito ay kalagayan ng loob. Kapag tahimik ang isip, hindi ibig sabihin na wala kang ginagawa. Ibig sabihin, malinaw sa iyo kung kailan ka kikilos at kailan ka mananahimik. Hindi ka na basta-basta dinadala ng emosyon o ng pagmamadali ng iba. May rhythm ka na sinusunod at ang ritmo na iyon ay hindi gulo kundi balanse. Sa psychology, ito ay tinatawag na flow state. Isang kalagayan kung saan ang isip at katawan ay magkasabay gumagalaw ng may kahulugan. Ang tahimik na isip ay nagbibigay ng malalim na pakiramdam ng pagkakaroon ng direksyon. Kapag malinaw ang loob mo, kahit hindi malinaw ang daan, alam mong makakarating ka kasi hindi mo na sinusukat ang bawat hakbang sa takot kundi sa tiwala. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang taong may tahimik na isip ay hindi takot sa hinaharap kasi alam niyang kaya niyang harapin ito. Sa psychology, ang mga taong may ganitong klaseng inner stillness ay mas mataas ang emotional intelligence. Mas nakakaintindi sila ng tao, mas marunong silang makinig, mas mahinahon silang magpatawad. Kasi kapag tahimik ang isip, nagiging malambot ang puso. Hindi mo na kailangan ng galit para ipagtanggol ang sarili mo. Hindi mo na kailangan ng takot para magdesisyon. Ang kailangan mo lang ay malinaw na pagtingin at tahimik na lakas. Ang tahimik na isip ay hindi nangangahulugang tapos na ang laban. Ibig sabihin lang nito ay alam mo na kung alin ang laban na dapat ipagpatuloy at alin ang dapat mong palampasin. Alam mong hindi lahat kailangang sagutin, hindi lahat kailangang baguhin, at hindi lahat kailangang intindihin. Kapag ganito ka mag-isip, hindi ka man immune sa gulo ng mundo, pero hindi ka na rin basta-basta nadadala nito. Sa huli, ang tahimik na isip ay hindi dumarating dahil natapos ang problema. Dumarating ito dahil natutunan mong tanggapin na ang gulo ay bahagi ng buhay at kahit may gulo, may puwang pa rin para sa kapayapaan. Ang katahimikan ay hindi nasa labas. Ito ay nasa pagitan ng mga iniisip mo. At kapag natutunan mong makinig doon, sa pagitan ng dalawang paghinga, sa pagitan ng dalawang isip, sa pagitan ng dalawang desisyon, mararamdaman mong matagal na palang naroon ang kalmado. Matagal mo lang hindi napapansin. Conclusion, ang pagiging kalmado ay hindi isang pangarap, isa itong kasanayan. At tulad ng anumang kasanayan, mas lumalakas ito sa bawat araw na pinipili mong manahimik kaysa sumigaw, makinig kaysa mag-react at magtiwala kaysa matakot. Kung gusto mong maging kalmado sa gitna ng gulo, simulang linawin ang isip mo. Alamin kung ano lang ang kaya mong kontrolin. Tanggapin ang hindi mo mababago, unawain ang emosyon mo at alagaan ang pananaw mo. Kasi sa huli, hindi mo kailangang hintayin na maging tahimik ang mundo para maging payapa. Pwede kang maging payapa kahit magulo, basta marunong kang bumalik sa sarili mong sentro. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa ganitong mga pagninilay at practical na karunungan, mag-subscribe ka sa channel na ito at samahan mo ako sa mga susunod na pag-uusap tungkol sa kung paano maging kalmado, matatag at buo kahit anong mangyari.